Pag-usapan naman natin ngayon about sa flood control project na naging flood control controversy. Ang flood control ito ay solusyon para sa pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pero nung malaman ang project na ito ng inspection ni Pangulong Bongbong Marcos, nakita na yung project na ginagawa ay yung iba ay substandard, maliliit ang bakal, tapos malabnaw ang pagkatimpla ng simento. At higit sa lahat, ang pinakamasama dito, ang iba ay ghost project. So bilang Pilipino, tayo ay kailangan dito makialam, hindi para manghusga, manira, magturo kung sino ang mali. At talagang alam naman natin talaga kung sino ang mali. Nasa ibang politiko, maaaring nasa lahat ng mga dinadaanan ng project na yun. Maaaring DPWH, politician, contractor, engineer, ang daming involved dito, pero hindi yun ang ating pakay. Ang aking nais, kailangan natin pag-usapan dahil tayo ay Pilipino. So dapat tayo makialam. Hindi para manghusga, hindi para manira, manuro kung sino ang mali. Tayo ay meron lamang positibong pananaw na maibabahagi o solusyon na maibabahagi sa problema ito sa flood control project controversy. So kung ikaw ay merong comment, write down below your comment, mag-message ka about dito, flood control project controversy. So ito po yung sabi ni Joel Villanueva. Aside, Mr. Chairman, may I just direct the attention of everyone to the screen. Maikling-maikli lang po ito. We can play this video, please. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than 2 years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na Kalumpit, Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor at nakita pa rin, Mr. Chairman, na wala akong nangyayari and it's getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman, can we play the next video? Very short lang, Mr. Chairman. Pero wala ko silang Si Senate Majority Leader Joel Villanueva gigil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Ngayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. Nagpondo po ang feasibility study. It took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa pa? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Pero bukod sa flood control budget, meron din flood mitigation at current assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama, papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, Mr. Chairman. At nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, 3 taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing, because I know that a lot of people, especially our people from the great province of Bulacan, are expecting results. Last na po, Mr. Chairman, meron pa pong isa na binanggit tayo dito sa bulwagang ito. We can play it. Just a few seconds. Abang hinihintay po, Mr. Chairman, just to put on record, 2023, ang daily budget, and this is just DPWH alone. At binanggit po ito kanina ni Senator Bato de la Rosa. In 2023, just DPWH alone, 1.079 billion a day budget. A day budget. 2024, DPWH alone, 1.342 billion
pesos a day budget. 2025, this year, Mr. Chairman, 1.377 billion pesos a day budget. A day budget, DPWH alone. In the NEP for this coming 2026, in the NEP, 1.08 billion pesos a day again in the DPWH alone, Mr. Chairman. Can we play this video, please? Management, National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Hindi naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anli baha. Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech niya. Mr. Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show pero hindi ko na po i-show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan yung 3 beses na mga pagdinig dito. Tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past 4 years, 1 billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Babalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun. At ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo, dapat i-review ang mga flood control program ng ating pamahalaan, panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa 3 taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho unli ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. So ang masasabi ko dyan sa flood control na yan, na imbis ang baha ang makontrol, ang pera ang nagkontrol. In other words, money control. Yung tao nagpakontrol sa pera at yung pera maaari din kinontrol ng mga taong nakadala o nagpakasasa. Yung dinaanan ng project na yan ay kumakaltas hanggang sa yung let's say is 10 million na budget ay magiging 4 million na lang pagdating doon sa project. So, bakit ito nangyayari? Ang totoo, ang tao ay nagpapadala sa tukso. Pag ang tao magpadala sa tukso patungkol sa pera, yun na. Siya ay gagawa ng paraan para siya ay magkapera sa anumang paraan na kukunin yung hindi naman sa kanya, kaban ng bayan, ibubulsa. Pera ng mga mamamayan, kanyang binubulsa, kinukurakot. Wala tayong sinasabi kung sinong tao, pero alam ko, meron talagang responsable behind dyan sa controversy na yan, dyan sa controversy na yan, na about sa flood control. Bilyong pera. Ang pag-aalam ko is 545 billion yung naka-allocate dyan sa project na yan. Pero bakit naging ghost yung ibang project? Kung mayroon mang project na napasimulan, substandard. Bakit? Totoo talaga na mayroong korupsyon na nangyayari. Ang pinakarason nito dahil sa pagmamahal sa salapi. Yun naman sabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. It says, "For the love of money is the root of all kinds of evil." Notice, it's not money itself, but the love of it that pushes
trouble. When we put money above everything else, it leads to greed, selfishness, and even breaks relationship. This verse wake up call. Chasing cash can take us down dangerous paths. Instead, let's focus on what truly matters: kindness, integrity, and faith. Remember, money can't buy happiness, but love and purpose can.